May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na sinusubok tayo ng tadhana. Kung hanggang saan ang ating pananalig at paniniwala. Isang mapagpalang araw sa iyo, Misteri. Naway nasa mabuti kang kalagayan habang binabasa mo ang kwento kong ito. Hayaan mo po muna akong magpakilala. Ako nga pala si Eunice, isang IT graduate. Ngunit napilitan akong mag-manage ng family business namin, isang restaurant. Dapat sana ang kuya ko ang mangangasiwa dito, pero nagdesisyon siya noon na magtrabaho sa Europe. Dito ko nakilala ang dati kong nobyo na si Darren. Naging regular customer siya sa restaurant namin at mula noon, palagi na siyang kumakain doon. Sa katunayan, doon nga din siya nagsimulang manligaw. Inabot ng 4 na buwan bago ko siya sinagot. Natatandaan ko pa, malapit na ang Semana Santa nang maging kami. Sa sobrang saya niya, nagyaya siyang magbakasyon dahil alam niyang magsasara naman ang restaurant namin para mag-obserba ng Holy Week. Close naman yung restaurant nyo sa darating na Holy Week, di ba? Oo, bakit mo natanong? Balak sana kitang ayaing magbakasyon. Bakasyon? Hindi ba dapat nagninilay-nilay kapag Holy Week? Ano ka ba? Yung mga artista nga kapag Holy Week, nasa Boracay at nagkakasiyahan. Pasensya na kasi ganun yung nakasanayan namin eh. Ganun ba? Pasensya ka na rin ha. Pero pwede namang magbakasyon tayo habang nagninilay-nilay, di ba? Sige, basta pumayag ka na magbisita iglesia tayo sa mga madadaanan nating simbahan. Yun lang naman pala eh. Okay na okay sa akin. Nagkasundo kami sa plano. Miyerkules yun, huling araw ng operasyon ng restaurant bago mag-Semana Santa. Habang nagsasara kami ng gabi, tumulong si Darren sa pag-ayos ng mga upuan at lamesa. Dala na rin niya ang mga gamit niya para sa biyahe kinabukasan. Masayang masaya ako noon dahil ito ang unang Holy Week na makakapagbakasyon ako at may nobya pa akong kasama. Umaga ng Huwebes, umalis kami ng bahay. Pinagbili na ng mga magulang ko si Darren na mag-ingat sa pagmamaneho. Sa biyahe, pakiramdam ko, Misteri, nakalaya ako sa stress ng trabaho. Para akong bata na tuwang-tuwa sa bawat tanawin na madadaanan namin. Hapon na nang makarating kami sa isang lungsod. Siksikan ang mga tao. May mga nagtitinda, deboto at mga namamanata. Huminto kami sa isang simbahan upang magdasal. Ganito ang naging routine namin. Magdadasal, maglilibot at aalis ulit. Pero gabi na, hindi pa rin kami halos nakakalabas ng bayan. Sobrang dami ng tao at usad pagong ang trapiko. Napansin kong naiinis na si Darren. Love, pasensya ka na. Kung hindi dahil sa pagpilit kong magpunta ng simbahan, hindi tayo aabuti ng ganito. Hindi mo naman kasalanan no. Normal lang talaga na maraming tao.
Naiinis lang naman ako kasi dapat pala mas maaga tayong umalis. Pero wag mong iisipin na ikaw yung may kasalanan. Salamat. Ang bait mo talaga. Napansin niya ang isang maliit na daan na tila hindi pa na-develop. Nagtanong siya sa mga enforcer at tanod na nag-aasiste sa mga biyahero. Sir, may shortcut po ba para makaiwas sa siksikan? Meron naman sir, pero rough road yun. Tsaka hindi siya shortcut. Alternate route lang para makaiwas sa dagsanang tao. Talaga? Pwede ba naming subukang dun dumaan? Pwede naman sir, basta ingat lang kasi malalaki yung lubak doon. Ah, ganun ba? Okay, salamat. Ingat po sa biyahe sir. At doon nagsimula ang kakaibang kabanata ng aming paglalakbay. Agad namang iniliko ni Darren ang kotse papunta sa daan na itnuro ng tanod sa amin. Gaya nga ng sinabi nito, sobrang lubak ng kalsada at paminsan-minsan ay malalalim pa ang mga ito. Maingat si Darren sa pagmamaneho habang binabaybay namin ang tuwid na daan. Pero sa kalagitnaan, biglang dalawa ang naging direksyon ng daan. Hindi namin tuloy alam kung saan ang tamang daan palabas. Wala kaming matandaan kung may sinabi ba ang tanod kung pakaliwa o pakanan. Napilitan kaming tumigil saglit. Hintayin na lang natin kung may kasunod tayong sasakyan. Baka alam nila yung tamang daan. Oo nga, tama ka. Mabuti pa nga yun kaysa manghula tayo. Halos 1 oras kaming naghintay ng posibleng kasunod na sasakyan. Pero bigo kaming may makita. Napagkasundoan na lang namin na kung saan dadaan nang walang sisihan kung sakaling magkamali. Pakanan na sana ang balak naming tahakin nang may naaninag akong lalaki sa kaliwang bahagi ng daan. Teka! Oh, bakit? Ano yun? May lalaking naglalakad doon. Nakita mo ba? Ha? Hindi kasi dito lang ako sa kanan nakatingin. Sigurado ka bang may tao? Oo, sigurado ako. Mabilis nga lang siyang lumayo eh. Parang pari siya. Pare? Talaga? Oo, baka may simbahan sa kaliwa. Okay lang ba kung doon na tayo dumaan? Para sigurado kasi doon may tao eh. Wala namang problema. Basta sigurado ka sa nakita mo ha. Oo, sigurado ako. Salamat ha. Mahal mo talaga ako. Nambola ka pa. Sige, tara dito tayo sa kaliwa. Binaybay namin ang daan papunta sa kaliwa habang palinga-linga ako sa paligid. Hinahanap ang lalaking nakita ko. Pero bigo akong makita siya, Misteri. Hanggang sa di sinasadyang madaanan ni Darren ang isang malaking lubak na nagpayanig sa sasakyan namin. Halos tumama ang mga ulo namin sa kisame ng kotse dahil sa sobrang lalim ng lubak. Agad niyang itinabi ang sasakyan. Love, okay ka lang ba? Pasensya na, hindi ko talaga nakita. Okay lang ako, hindi mo naman sinasadya. Parang na-flat ata yung gulong natin ah. Seryoso ba yan? Yun ang sa tingin ko eh. Pero sandali, titignan ko. Lumabas si Darren ng sasakyan para tignan ang gulong at hindi nagtagal, bumalik siya agad. Flat nga yung gulong sa unahan. Hala, paano na ngayon yan? Meron naman akong spare tire dyan. Palitan ko na lang. O sige, wala naman tayong choice eh. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. O sige, ilawan mo na lang ako. Medyo padilim na kasi dito eh.
Bumaba na rin ako ng sasakyan at sinimula na ni Darren ang pagpapalit ng gulong. Hawak ko ang flashlight ng cellphone at nakatutok ito sa ginagawa namin. Pero hindi maiwasang mapansin ko ang nakapaligid na kadiliman sa amin. Sabay ihip pa ng malamig na hangin na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Love, ang lamig no? Parang bigla na lang lumamig dito. Oo, puro puno kasi dito. Pero sandali na lang, matatapos na ako. Love, nakakatakot dito. Bakit ka naman matatakot? Di ba sabi mo nga may nakita ka pang pari? Oo, pero kanina pa yun. At saka paano kung Kung guni-guni ko lang yung nakita ko kanina? Bakit? Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman. Oh, di hindi guni-guni yun. Sa gitna ng dilim, biglang nahawi ang makapal na ulap at lumitaw ang maliwanag na bilog na buwan. Sa liwanag nito, napansin ko ang isang gusali sa hindi kalayuan. Love, tingnan mo! Ayun na pala yung simbahan! Aba, oo nga no. Naku, bilisan mo na para makadaan na tayo. Medyo nahihirapan ako dito sa jack Maliit kasi yung tubo. Tara, pasok tayo sa simbahan. Baka may kalalakihan doon na pwedeng tumulong. Sige, tara! Dahil sa nakita kong simbahan mystery, nabuhayan ako ng loob. Kung kanina, medyo nangingilabot na ako. Ngayon naman, sobrang excited yung nararamdaman ko. Pagpasok namin sa simbahan, agad kong napansin ang kakaibang aura. Konti lang kasi yung mga tao rito. Hindi po tulad sa mga naunang nadaanan naming simbahan na punong-puno ng buhay. Maraming mga kabataan, mga pamilya at iba't ibang klase ng tao ang nagpunta. Pero dito, tahimik na tahimik sa loob. Ngunit tila lahat ng mata nakatingin sa amin habang naglalakad kami papasok. Ang creepy naman dito. Napansin mo rin? Siguro, konti lang talaga yung nagsisimba dito. Baka nasa bayan yung karamihan ng tao. Sa bagay, may point ka. Pero parang iba yung pakiramdam ko talaga dito. Umupo kami at sabay na nagdasal. Tahimik ang paligid at walang pare o kahit sino mang naroon sa altar. Habang nagdarasal, isang mahinang boses mula sa likuran ang tumawag sa amin. Nang lingunin namin, nakita namin ang isang matandang babaeng nakaluhod, pasimpleng kumakaway upang tawagin kami. Nay, tinatawag niyo kami? Bakit po? Anong ginagawa niyo dito? Nay, nagbibisita iglesia po kami. Bakit nga po pala parang ang konti lang nang dumadayo dito? Hindi na ito pinupuntahan ng mga taga rito. Bakit naman po? May mas maganda na po bang simbahan sa bayan? Hindi dahil doon, mga anak. Kung ganon, bakit po? Oo nga po, Nay. Bakit po? Ang mabuti pa, umalis na kayo dito hanggat maaga pa. Bigla akong nakaramdam ng lamig sa katawan matapos sabihin yun ng matanda sa amin. Nay, bakit? Ano pong ibig niyong sabihin? Bago pa makasagot muli ang matanda, isang boses ng lalaki ang sumingit mula sa gilid namin. Kamusta na kayo, Nanay Lucy?
Kayo pala, Father. Mabuti naman po. Magandang gabi po sa inyo. Napansin ko, may kasama kayo. Kamag-anak niyo ba sila? Hindi po, Father. Mga nagbibisita iglesia daw sila. Ah, ganun ba? Hindi pala kayo taga rito. Magandang gabi po, Father. Dumaan lang po kami para magsimba. Lahat po kasi ng mga simbahang nadadaanan namin, hinihintuan po talaga namin. Pero hindi po talaga dito yung destinasyon namin. Ah, ganun ba? Sige. Maiwan ko muna kayo rito. Sige po, Father. Magandang gabi po. Pagkalayo ni Father, hindi na nagsalita ang matandang babae. Tumayo siya at lumipat ng upuan sa malayo. Bagamat nagtataka kami, nanatili muna kami upang makinig sa misa. Nang matapos ito, isa-isa nang nagsilabasan ang mga tao kasabay namin. Pagdating namin sa sasakyan, naisip naming humingi ng tulong para sa pagpapalit ng gulong. Pero wala man lang ni isang lalaki sa simbahan kanina, maliban kay Father. Mukhang mag-isa ko lang aayusin to ah. Nandito naman ako, tutulungan kita. Hindi na. Kaya ko na to. Saka nga pala, kakarating lang kaya ni Father kanina? Bakit mo naman natanong yan? Kasi, hindi natin siya nakita nung dumaan tayo kanina. Oo nga, pero isa pa sa napansin ko, ibang kulay ang suot nung nakita kong pari kanina sa daan. Baka naman nagpalit na siya kasi nadumihan. Biglang sumingit ang isang pamilyar na boses sa likuran namin. Nang lingunin namin, yun pala yung matanda kanina mula sa simbahan. Mga iha, umalis na kayo dito agad. Ano po bang ibig niyong sabihin? Bakit kanina niyo pa po kami pinapaalis dito, Nay? Oo nga po. Tinatakot niyo naman kami. Lumingon-lingon muna ang matanda bago ito nagsalita. May lahing aswang ang pari dito sa lugar ng Santa Catalina. Ano po? Seryoso kayo? Sabay kaming natigilan sa mga sinabi ng matanda. Kaya iniwan na ng mga mamamayan ang lugar na ito dahil sa umaaligid na paring aswang. Sigurado ba kayo, Nay? Si Father po ba yung tinutukoy niyo na aswang? Bahala na kayo kung ayaw niyong maniwala. Basta ako'y nagsabi na sa inyo. Mabilis itong umalis at lumayo sa pwesto namin. Takot na takot ako sa mga sinabi niya. Habang nagmamadali si Darren sa pagpapalit ng gulong, kita ko sa mukha niya ang pag-aalala. Pilit niyang hindi ito pinapakita sa akin. Maya-maya, biglang may nagsalitang isa na namang pamilyar na boses mula sa dilim sa likuran ng sasakyan. Isang lalaki ang lumitaw. Ang pare na nakita namin kanina sa simbahan. Gusto niyo ba ng tulong? Nagulat ako at napalunok ng laway. Father? Nauutal akong sumagot. Naalala ko ang babala ng matanda kanina. O iha, para kang nakakita ng multo ah. Hindi naman po, Father. Nagulat lang kami. Pasensya na kung natakot ko kayo. Naghatid kasi ako ng isang matanda dyan sa labas. May maitutulong ba ako sa inyo? Okay lang po kami, Father. Matatapos na rin po kami agad. Opo, tama po siya. Huwag na po kayong mag-alala sa amin. Kung ganoon, maiwan ko na kayo. Mag-iingat kayo.
Sige po, Father. Salamat po. Habang papalayo si Father, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi ng matanda. Pero isa lang ang sigurado ako. Gusto ko nang makaalis agad sa lugar na yon. Nang nakalayo-layo na si Father, agad kong tinapik si Darren upang magmadali na sa pag-aayos ng gulong ng sasakyan. Nakuha naman agad nito ang gusto kong iparating. Nang matapos siya, nagmamadali kaming sumakay sa kotse. Habang ini-start niya ang makina, napansin ko ang mga dahon sa gilid na parang gumagalaw misteri. Senyales na may kung anong nilalang ang naroon. Bigla na lang lumitaw ang isang lalaki. Halos hindi na makilala ang itsura nito dahil sa mga sugat sa muka. At ang mas nakakagulat pa, may pangil siya at ang hugis ng kanyang mga ngipin ay hindi pangkaraniwan. Sa sandaling yun, sigurado akong isang aswang ang nakita ko. Pasunggab na ito sa pintuan kung saan ako nakaupo at dahil doon, napasigaw na talaga ako sa takot. Pero mabuti na lang, mabilis na napaandar ni Darren ang sasakyan. Darren, bilisan mo! Umawa ka lang ng mahigpit, love. Huwag kang bumitaw, ah. Nagpapanik na si Darren noon habang nagmamaneho. At ako naman, patuloy ang pagsigaw. Sa salamin, kitang-kita namin ang aswang na humahabol sa amin. Saka lamang namin napagtanto na totoo nga ang babala ng matanda. Isang paring aswang ang gumagala sa lugar nila. Makikilala ito dahil sa suot niyang pangpare. Misteri. Mabilis ang aswang at nahahampas na nito ang likurang bahagi ng kotse. Hindi rin makapagpatakbo ng mabilis si Darren dahil sa dami ng lubak sa daan. Kinuha ko naman ang cellphone ko para tumawag ng tulong. Pero wala akong nakuhang signal dahil nasa liblib na lugar kami. Sa hindi namin inaasahang pagkakataon, biglang isang malakas na hampas ang tumama sa gilid ng sasakyan, dahilan upang mabangga kami sa isang malaking puno. Saglit kaming nawala ng malay. At nang magising ako, tinatapik na ako sa balikat ni Darren. Love, gising. Ayos ka lang ba? Nasaan tayo? Nasaan na yung aswang? Nagpalinga-linga kami, pero wala na yung aswang. Tumama lang ang sasakyan sa puno at bahagyang nasira. Nagpasya kaming magtago sa loob ng sasakyan at makiramdam muna sa paligid. Nang mga oras na yon, misteri, lubos-lubos ang pagdarasal ko habang umiiyak. Umaasang makakaligtas kami ni Darren. Sumenya siya na tumahimik daw ako. Shh! Huwag kang maingay. Naririnig namin ang mga yabag ng paa at papalapit na sa amin. Kita kong humawak si Darren sa isang tubong bakal bilang proteksyon. Bigla na lang may humawak sa balikat ko mula sa labas ng bintana. Tulong! Darren! Sandali lang, mga anak. Huwag kayong matakot. Bitawan mo siya. Kung hindi, ipapalo ko sa'yo to. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Darren.
Habang ako naman ay hindi ko na alam ang gagawin ko ng oras na yon. Ayos lang ba kayo? May sugat ba kayo? Bitiwan mo siya, aswang ka! Aswang! Maghunos dili ka, anak! Ano bang sinasabi mo? Bitawan mo ako! Ikaw yung aswang, di ba? Nagsimulang magpaliwanag ang pare. Tinulungan niya kaming makalabas sa sasakyan at dinala kami pabalik sa simbahan. Kahit nag-aalangan, sumama kami at doon inilahad niya ang buong kwento. Ayon kay Father, ang lalaking humahabol sa amin ang dating sakristan ng simbahan. Noon pa man, pangarap na nitong maging pare. Kaya madalas itong magsuot ng mga kasuotan na pangpari kahit na nasa bahay lamang. Ngunit hindi nito alam na ang yumaong ama niya ay isa palang aswang. At naipasa sa kanya ang mutya na naging dahilan para siya na ang maging bagong aswang sa kanilang pamilya. Magmula noon, kinatatakutan na siya sa buong lugar. Dahil sa pangamba at takot ng mga mamamayan, napilitan ng karamihan na lisanin na ang Santa Catalina. Ang natira na lang ay ang mga matatandang babae na deboto at si Father na nananatili sa simbahan upang tuparin ang pangarap nilang maglingkod dito. Inihatid kami ni Father sa bayan gamit ang kanyang sasakyan. Humingi rin kami ng tawad sa kanya dahil napagbintangan naming siya yung aswang. Sa tulong rin ng mga pulis ay nahila naman ang kotse ni Darren. Naitanong ko kay Father kung bakit hindi niya iniwan ang Santa Catalina. Ang sagot niya ay simple lang. Pangako namin ito noon pa. Isang pangako na hindi ko matatakasan. Hindi na kami natuloy pa sa bakasyon naming yon, Misteri. Sa halip, nagpasundo kami sa aming mga magulang. Hindi na rin namin ikinuwento ang nangyari dahil sa pakiusap ni Father. Galit na galit ang mga magulang ko kay Darren at nag-grounded ako ng matagal. Tama ang rinig nyo sa simula ng kwento ko, Misteri. Si Darren ay dati kong nobyo. Dahil siya na ay asawa ko ngayon. May mga aral kaming baon mula sa gabing yon. Lagi kaming nagdadasal bago bumiyahe at sinisiguro naming hindi na kami gagamit pa ng shortcut o alternate na daan, lalo na kung hindi namin ito kabisado. At magpahanggang ngayon, wala pa rin kaming balita sa kung ano na ang nangyari sa Santa Catalina. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin, Misteri. Sana po magustuhan ng inyong tagapakinig at naway maabot po ninyo ang 100,000 subscribers ngayong taon. Maraming salamat po at huwag nating kalilimutan. Palagi po tayong magdarasal.